ito muna, ano ba ang resulta ng pinakahuling Trust Pulse and Asia. Approval Rating Survey ng Presidente, ng Vice Presidente? Oo, dito po sa Pulse Asia, ang trust ratings po ng Pangulong Marcos Jr. ay bumaba. Sabay naman po sila niya ni VP Okay. Sara Duterte. Okay. Pero mas malaki yung pagbaba nitong kay Marcos Jr. Mataas pa rin po yung trust score ng Vice Presidente. So si Marcos po ay nakakuha ng net trust rating na 32. Mula po yan sa 34 last September. Samantala, si VP Sara Duterte naman, mga kapatid, may trust score na 56. Napunta po yan ng 54 last September din po yan. So pareho silang bumaba ng 2 puntos. Pero pagdating sa performance rating, nananatiling mas mataas po ang Vice Presidente na may 56 kumpara kay Marcos na 34 lamang. Okay, Dito sige. sa performance nila, tumaas ang tag-isa. Sige. Oo. Sige, ito muna ang tanong ko dito. Ano bang kwentada dyan? Net? Net ba yan? Net. Ha? O, net trust. Sige, ito. Tanongin lang kita. Naku po, kinabahan ako. O sige, teacher. Ano po yan? Doon sa SWS. Oo. Di ba negative 3 3. Ang ibinaba. Hindi. Negative 3. Ang net. Hindi ibinaba. Yung SWS ratings, right? Okay. Opo, ang pinag-uusapan doon ay trust ratings. Net trust ratings. So, paano ba nako-compute yung net? Hindi kasi ako nag-compute nito eh. Paano nga ba? Oo. Oo. Di ba ang pag-compute niyan, yung total ng, sabihin natin, kung approval, trust ratings. Sa pangkalahatan ha, lahat na yan, Luzon, Visayas, Mindanao, may nakalagay dyan ng approve. Tama? Okay. Disapprove. Right? So yung approve, ito yung figure. Yung disapprove, ito yung figure. Kapag yan kukunan mo ng net, pag mas malaki yung disapprove, doon sa approve, yung net. Kaya kapag mas malaki yung disapprove doon sa approve, magiging negative yung net. Simple, di ba? Okay. Satisfaction. Yan yun. Satisfaction. Okay. Ito yung, kumbaga, sila satisfied sa performance mo. Ganon din yun. Kapag ang satisfaction ay ganito yung figure, dissatisfied ganito yung figure. Kapag mas malaki po yung satisfied doon sa dissatisfied, ganon din po naman yun. Walang, kumbaga, hindi magiging negative. Pero mas malaki yung disapprove sa approve, magiging net. Kaya ngayon, depende yan kung nasaan kang bakod. Depende yan kung sino ang nagpe-presenta nung study. Nung datos. So, kwentahin mo ngayon yan. Doon sa trust ratings. Kwentahin mo kung ilan. Ilan yung kay Marcos, ilan yung kanyang approve at saka disapprove. Ano ba ang ginamit na term dito? Sa trust. Okay? Trust. Trust, sige. then undecided, then distrust. Ayan. Sige, sa national, kwentahin mo. Halimbawa lang ito. O sige, approval muna tayo. Dito tayo, baka maguluhan ako. O dito po tayo sa trust ratings, mga kapatid ha. Akala ko ba approval? Ay sorry. Dito na, sa trust na tayo. O, approval. Ang nakalagay nga kasi dito, tama yung sinasabi mo, may approval, may undecided. Ito yung mga maybe ang sagot, yes or no. Si disapproval. So ang sinasabi mo, Asan ka ba? Sa trust o approval? sa approval muna tayo. Sige, okay. So, si Presidente Marcos, sabi nga natin kanina, Anong nitong December 25 approval ratings po niya, let's start with NCR para mas Hindi, madali. huwag mo nang kunin yung NCR, baby sige. girl. Ang kukunin mo dyan yung RP. Sige. Yan yung pangkalahatan. Ito na yung pangkalahatan. Yes, Sige. okay, sige. Ang positive 1 daw sa approval. Yun ang sinasabi. Tama, yun yung nakalagay sa dulo. Okay, sige. Oo, positive 1. Ito ha, approval. Alright? Oo. Opo. Approval. President, December 25, 34. Yes. Oo. 34. Yes. Tama? Oo. September Approval. 25. Okay. 34. Alright. And this approval, December 25, ilan? Sa disapproval po, 48. Oh, ayun. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo.
Nakuha mo? Oo. Right? Kung 34 sa buong Pilipinas ang approve sa kanya Oo. At merong disapprove na 48. na 48. Oh. So ilan ang balanse doon? So 48 minus 34. Oo. So ngayon tayo'y magkukwenta na, mga kapatid. Maganda yan, matanong mo yung taga-Pulse Asia, di ba? How do you appreciate these 14 figures? points yung Negative. difference. 14 points yung difference niya. Oo. Minus 14 points yun. Kasi Puntahan mo yung kay disapproval. VP Sara. O kay VP Sara. Aha. Si VP Sara, noong December 25, merong approval na 56 at meron siyang disapproval na 24. So may difference po yan na 32. Yun. So 32 pa rin ang natira, kumbaga. Oo. Depende po naman yan, ha? Paano mo ito kasi nga, kung pagbabasihan mo yung SWS, bakit naging negative? Di ba? Kasi Negative 3 net. kinikwenta mo yun. Depende yan kung nasa saan ka, ha? Nasa saan kang backward. How do you appreciate ito pong mga facts na ito? But bottom line dito, mga kapatid, ito naman po, damdamin lang ng mga tinanong at that time, at that particular moment. Yun ang kanilang kaisipan. At ito ho ay maaaring guidance lamang para po sa sino man po nanunungkulan sa kanya hong pagpubuti pa sa kanya pong trabaho. Oo. Pero may kapareho yung SWS at Pulse Asia Survey. Yung top concern ng mga Pilipino. Number 2 lang yung corruption. Ang number 1, yung pagkontrol ng inflation. Okay. Oo. May kinalaman pa rin po dito sa survey na ito. Yun, doon nagkapareho silang dalawa. Though yung datos nga, medyo iba ng konti. Though pareho rin na si SWS, bumaba ang Pangulong Marcos Jr., ganun din dito po sa Pulse Asia. Pero ang sabi naman ng Malacanang dyan, ang mga datos na ito ay gabay lamang pero hindi makakaapekto sa performance ng ating Pangulong Marcos Jr. Yung tama din po yun, gawin mo ang tingin mo ay tama. Oo, kasi nga hindi ka na naman tatakbo na sa re-election Nga lamang po at malaking bagay, mga kapatid, yung dapat pinagtitiwalaan ka ng mamamayan kasi baka may mga usapin po ng destabilisasyon, malaking bagay po yung distrust na iyan kung sakasakali po. But bottom line po dito, hangad nga natin ang maayos na panunungkulan ng gobyerno hindi maitatanggi. Mga kapatid, itong usapin ng korupsyon na ito na baka ang kaala po ng iba o kaya po yung mga nanunungkulan nahuhupa ang damdamin ng ating mga kababayan. Baka po ngayon lang season yan. By next week po, Enero 5 na kaagad. So muli tayong babalik sa usapin na ito kasi bali-balita natin may mga usap-usapan na nangyayari. Hindi ba? Meron pong mga usap-usapan na mga nangyayari kasi nga ang dami pong sangkot dito. Anong klaseng usap-usapan yan? Ang daming sabit dito. Nasaan na si Saldi Niño? Wala pang bagong video. Wala ho tayo ngayon nababalitaan na, di ba? Tahimik na po si Saldi Niño. At wala rin pong balita kung siya ba'y tinutugis na, hinahanap na, kahit na po nakansila ang kanyang pasaporte. Naalala mo, mga kapatid? Okay, sige. So bago tayo mag-break, ito po lamang 44 seconds po ito. Ito po yung sinasabi po ng iba, ito po yung sinisingil ng iba. Ako naman po hindi ako naniningil. Sige, ako na lang ang maniningil. Hindi man ako umaasa. Oo. Okay? Kung baga nung narinig mo to, hindi ka umasa talaga. Oo, na mangyayari ito. Okay? Oo. Sige, so, anong... Sinasabi mo, nung narinig mo to, di ka na umasa. Kaya hindi ka naniningil. Hindi na nung ako unang marinig mo pa lang to, alam mo nang binobola ka, kaya di ka na umasa. You are putting thoughts in my Hindi, mind. question mark yun. Question mark. Sige. Mark. Anyway, bago tayo mag-short break po, kasi nga ang daming OA Oo, sinabi sa mga mo. panahong ito. Ito, tignan ito natin. Lang po, may tanong po dito yung reporter. Ito po ay yung kanyang briefing na ginawa sa Malacanang kung saan po sinasabi niya na meron daw pong mga na-freeze na ho yung mga accounts ng AMLAC, meron mga listahan na daw po ng mga, kumbaga, mga subject ho dito na ipakukulong.